programang may pakialam sa diskusyong pangkabataan at sa mga trending issues ng ating bayan. At dahil sa umiinit na din ang panahon, kitang-kita naman, nagpapawis ako today. At dahil summer is just around the corner, schoolmates, mas painitin pa natin ang diskusyon ngayon na inyong mapapanood at mapapakinggan. Dahil ngayong araw, ang inyong schoolmates barkada ay nandito muli sa pamantasan ng lungsod ng Marikina! I love it. Thank you so much, guys. Alright. Kaya naman, sa level ng energy nila today, abangan ninyo din ang isa pang mainit na debate ngayong araw dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Guys, taong 2019 nang inaprobahan ng Kamara ang House Bill 8961. Ito daw ay making the ROTC mandatory in senior high school. Layon daw ng batas na ito na ma-instill sa mga mag-aaral kagaya natin ang pagmamahal sa bayan, pagiging mabuting mamamayan at respeto sa karapatang pantao. Isa nga sa pangunahing isinusulong ngayon ng pag-revive daw nito at gawing mandatory sa senior high school both private and public schools under House Bill 4500 or ROTC Act of 2022. Sa pamamagitan daw nito ay magkakaroon ng kahandaan ang mga kabataang kagaya natin pagdating sa national defense and civil military operations. Pero may ilan na umaalma nga daw dito dahil dagdag pasanin daw ito sa ating mga estudyante at marahil ay umulit nga lang daw ang mga karahasan na dulot ng ROTC at mas kailangan daw na pagtuunan ng pansin ang mga recovery ng basic education na dulot ng pandemya. Kaya naman schoolmates, mas palalalimin pa natin ang usaping ito kung dapat ba or hindi na gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. At yan ang pag-uusapan natin kasama ang mga schoolmates natin dito sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Guys, thank you for your energy. Kaya naman ngayon, kikilalanin na natin ang unang grupo na naniniwalang dapat gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. Sila ay sina Gares, Jay, and Giselle. We are in favor of the Reserves Officers Training Corps or the mandatory ROTC. Bakit? Kasi ito ay napapanahon at kinakailangan ng ating bayan. Unang-una sa lahat, sa pagresponde at pagiging ready ng ating mga kabataan sa anumang kalamidad or disaster na kakaharapin ng ating bayan. For example na lamang isa yung 1968 Ruby Tower earthquake na kumuha o nagdulot ng 300 tao at pagkamatay nila. Ang mga unang rumisponde dito ay ang ROTC cadets bago pa man ang mga sundalo at ang extraction units. Pangalawa, sa anumang uri ng krisis at imminent threat na kaharapin ng ating bayan katulad na lamang ng West Philippine Sea issue, Chinese supremacy at the sea, communist insurgency, and terrorism, handa ang ating Armed Forces of the Philippines upang ipagtanggol ang ating bayan. Pangatlo, at ang pinaka-importante sa lahat, ay ang pagdevelop at pagkakaroon ng disiplina ng ating mga kabataan. At ngayon naman, ating makikilala ang ikalawang grupo na naniniwalang hindi dapat gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. Mga kasama natin sina Lara, Angelo, and Alexa. Let us first know the history of mandatory ROTC here in the Philippines. After it was made optional in year 2002, there has been so many cases of violence against students, which eventually led to their death. This included the hazing, sexual assault, verbal attack, and many other forms of physical, emotional, and psychological abuses. So ladies and gentlemen, here's why we shouldn't agree on the implementation of mandatory ROTC for senior high school students. So first and foremost, the implementation of mandatory ROTC promotes fake nationalism. The government cannot dictate
students express their nationalism to the country. So instead of pushing through the ROTC, the government instead should strengthen the structure of Philippine history, national language, and humanities and culture for educational program. Second, the implementation of mandatory ROTC held students back from going to school due to additional fees. So parents are burdened to pay additional bills such as food, land transportations, and uniforms, additional tuitions, and many other contributions related to the implementation of mandatory ROTC program. Alright, napakinggan na natin ang pampungad ng magkabilang panig. Pero schoolmates, hindi lang sila ang may pakialam sa ating topic ngayon. Dahil nabanggit ko nga kanina, kasali rin ang mga schoolmates natin dito sa pamantasan na lungsod ng Marikina. So guys, kayo din, yung mga nasa audience natin ngayon, kaya listening skills is a must. Kasi may pagkakataon din kayo magbigay ng inyong sariling opinion or pwede rin kayong magtanong sa ating mga debaters. Kaya naman, abangan nyo lamang yan, maya-maya lamang. Maaari rin po makisali sa ating diskusyon ang mga schoolmates, netizens natin. I-like, i-follow, at i-share ang aming content sa Facebook social media pages, TikTok, and of course, Instagram at schoolmates. At magpadala lamang po kayo ng inyong mga komento. Umpisa pa lamang yan ang ating talakayan. Marami pa tayong aabangan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!